Para sa ilang mahirap na kabataan, gobyerno lang ang pwede nila maging sandigan para sa pangarap ng magandang kinabukasan. Noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ilang bata ang nagpadala ng kanilang hiling sa gobyerno sa pamamagitan ng bangkang papel. Kumustahin natin ang buhay nila ngayon sa Balitang Hatid ni Mark Salazar. Sa dami ng ating mga hiling at gustong makamit sa buhay, kanino nga ba natin ito pwedeng idulog? Para sa ilan, ang nakita nilang kasagutan, magpaanod ng bangkang papel patungong Malacanang. Salamat sa inyo, Jason, Jomar at Erwin. Taong 2001, nang pumukaw sa ating atensyon ang kwento ng tatlong batang sina Jason, Jomar at Erwin. Matapos silang ipakilala ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address. Sila ang mga batang itinuring na mukha ng kahirapan, na layong tulungan ng Administrasyong Arroyo. Kalakip ng bangkang papel na kanilang ginawa ang mga simpleng hiling, makapag-aral, magkaroon ng maayos na trabaho ang mga magulang at magkaroon ng permanenteng tirahan. Pagkalipas ng 15 taon, nakapagtapos si Jason ng kanyang master's degree bilang summa cum laude, habang si Jomar naman mayroon ng sariling pamilya. Nagsisimula pa lang maglayag ang bangka ni Erwin sa mundo ng pamamahayag nang tuluyang lumubog ang kanyang pangarap dahil sa sakit ng pneumonia. Si Christian na isa rin sa mga sumulat noon kay dating Pangulong Arroyo sa pamamagitan ng bangkang papel, di pa rin daw mabura sa alaala ang malagim na pangyayari noong taong 2000 nang tabunan ng basura ang libu-libong mga bahay at kumitil sa maraming buhay. Mula noon tila nabaon din sa hukay ang pag-asa ni Christian na makatapos ng pag-aaral, pero unti-unti ring umahon sa tulong ng gobyerno. Maraming salamat. Bali, sa dalawang salita naman yun, medyo malaki na yung kahulugan nun. Na kung wala yung programa na yun, siguro iba yung buhay ko ngayon. Sa patuloy na pagsusumikap ni Christian, ang dating bangkang papel, isa ng barko ngayon na naglalayag sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at maayos na tirahan. Umikot man ang gulong ng buhay ni Christian, may ilan pa rin siyang kasamahan sa payatas na hanggang ngayon lugmok sa kahirapan. Si Michael, 13 anyos na, pero minsay hindi man lang nakatungtong sa paaralan. Kulang na kulang kasi ang 100 pisong kinikita ng kanyang mga magulang mula sa pangangalakal. Gusto ko mag-aral kasi gusto ko maging teacher para matulong yung mga tao. Guminhawa man ang buhay ng ilan, halos 3 sa 10 Pilipino pa rin ang sadlak sa kahirapan nung nakaraang taon. Nakatapos sila. Was it indicator na tama yun? Baka mamaya sila lang yung nakatapos. Kasi maaring yung 3 lang yung nag-succeed. Eh yung iba naman palang mga similarly situated na tao, hindi nagtagumpay. Eh di baliwala rin lang yun. Tingin ko kailangan meron tayong mga ginagawa na may strategic importance kasi sa pamamagitan lamang nito ating mababago yung ating ekonomiya. Sadyang nag-uumapaw ang ating mga pangarap at kahilingan, pero sa ating paglalayag patungo sa mas maalwang buhay, hindi sapat ang tulong lang mula sa pamahalaan. Mahalagang magsikap para ang mga ito'y maisakatuparan. Mark Salazar, GMA News.